Welcome ulit sa ating daily devotion at ngayon ay ipagpatuloy natin ang pag-aaral sa salita ng Panginoon. At ang ating topic ay it's all about ano ang pinaka nakakatakot na nilalang sa Bible. So, ano nga ba yung mga pinaka nakakatakot na nilalang sa Biblia? Ayon sa pag-aaral at kung babasahin natin ang Bible, yung pinaka nakakatakot na nilang sa Biblia is yung mga kerubin. Kerubin na kung saan ay sila yung naatasan ng Lord noong that time na nagkasala sina Eva. Sila yung naging pinakang guard para hindi na makapasok pang muli sina Eva at Adan para makita yung kaluwalhatian ng ating Panginoon. At dahil nga sa kasalanan, ay ito yung naging reason kung bakit na hiwalay sila sa ating Diyos. So, yung mga kerubin po ay sila yung sinasabing na nakakatakot. So, ano nga ba yung sinabi sa Genesis 3 verse 24? Sabi dito, ano pat tinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang niningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. So sila po ayon sa paglalarawan ay may nakakatakot ito na anyo. At kapag aaralan nga natin ang Bible, marahil magugulat tayo kasi nakakala natin dati ay sila yung mga cute na mga anghel, di ba? Pero na mga sa Cupido na ganun kung titingnan natin, pero kung aral natin ang Biblia napakalayo at parang pag nakita mo to matatakot ka na lang din. So sabi po doon sa ating unang katuruan ay alamin muna natin ano yung mga kerubin. Sabi dito, a class of created spiritual beings who among other things guarded the entrance to the Garden of Eden. So kagaya po na sinabi natin kanina. So, sabi dito sa una, the cherubim show, o cherubim in plural, God's holiness. So, nung ginawa yung mga ng Lord na ilayo, sinayabot na simula nagkasala sila at naging guard ang mga cherubim, ito ay nagpapakita lang na kung gaano kadakila ang ating Panginoon na dahil sa kasalanan natin, gumawa siya ng way para ipakita kung paano yung galit ng ating Panginoon sa ginawa ni Adan at Eva that time. So yung mga kerubin po sila yung nagsilbing guard para hindi makabalik muli sina Eva at Adan sa kaluwalhatian ng ating Panginoon, so sa kanyang kadakilaan. So pangalawa, sabi dito, the cherubim shows God's judgment. So, dahil sa mga cherubim, pinakita dito ng Panginoon kung paano niya ingatan the judgment of the Lord. No? Simula nang gawin nila yon, that time na talagang ang Panginoon ay nagkaroon ng galit kina Adan sa kanilang pagkakasala. Sabi ito, dahil sa spirito nila ay nasa kulong din. Ito yung paglalarawan kung ano yung mga kerubin. Ito ay ang mga buhay ng nilalang na nakita ko na roon sa ilalim ng presensya ng Diyos ng Israel doon sa ilog ng Kebar. At nalaman ko na ang mga nilalang na ito ay mga kerubin. Ang bawat isa sa kanila ay may 4 na mukha, 4 na pakpak, at sa ilalim ng kanilang pakpak ay may mga parang may mga kamay ng tao. At ang mga ito ay kamukha ng mga buhay na nilalang na nakita na karoon sa ilog ng Kebar. Ang bawat isa ay sabay-sabay na gumagalaw kung saan sila papunta. So, ganito yung paglalarawan ng mga kerubin. At kung makikita natin, yung judgment na ginawa ng ating Panginoon, kung paano nakasala sina Eva at Adan, makikita natin na talagang ang Diyos natin dakila. At kung ano yung sabihin niya, talagang ginagawa niya. Kung paano na ipinakita niya kay Eva at Adan kung gaano yung makasalanan yung ginawa nila. So pangatlo, sabi dito,
the cherubim show God's glory. Yung kadakilaan ng Panginoon, kung makikita natin kung paano iningatan ng Panginoon yung kanyang glory, yung kanyang kadakilaan sa pamamagitan ng mga cherubim. Talagang yung pag-guard, yung pagharang, yung pag-iingat na talagang gagawin nila lahat para hindi mabahiran ng kasalanan o makitang muli ng mga ninaibatan ang ating Panginoon simula nagkasala sila. Kaya yung mga cherubim, sila yung nagsilbing guard doon sa mga ginawa ng ating mga ninunod at time. So, para naman po doon sa ating application, sabi dito una, be set apart because God is holy. So, lihan natin yung sarili natin doon sa mga bagay na pwedeng magpahiwalay sa atin sa ating Panginoon. Kasi napakahirap na talaga lumalakad tayo sa mga bagay na hindi kalugod sa ating Panginoon at ginagawa natin yung mga bagay na hindi sa ikalulugod niya. So, isang bagay na kung saan makapagpahiwalay sa atin sa kadakilaan ng ating Diyos. Pangalawa, approach God with utmost respect. So, approach natin ang Panginoon na may malalim na pagrespeto, pagpapahalaga. Dahil we are so blessed na we have God who gave His only Son to save us from the cross of Calvary. Number 3, soak in God's presence. So, talagang idikit natin, isoak natin yung ating buhay sa presensya ng ating Panginoon na kung saan mas lalo pa nating isik yung naisin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, yung kanyang mga salita, matutunan at malaman kung ano ba talaga yung tunay na kapalanuhan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi sa tagal na nilalaan natin dito sa mundo, marami pa rin tayong haka-haka, doubtfulness, mga bagay na nagiging dahilan para talagang mapalayo tayo sa ating Diyos. So, mas lalo pa tayong magkaroon ng malalim na dahilan para papurihan, pasalamatan ng ating Diyos sa araw-araw nating pamumuhay. Yung pagising pa lang natin sa umaga, talagang mapasalamatan na natin siya sa mga bagay na gagawin natin, sa mga business na tatayo natin, sa pag-alis natin, lagi nating pasalamatan ng Diyos dahil deserve ng Diyos na talagang papurihan, pasalamatan sa buhay at pag-asa na binibigyan niya sa bawat isa sa atin. So again, I hope may natutunan po tayo sa aming topic na ito. Salamat sa panonood at pakikinig. Pagpalaan tayo lahat ng ating Panginoon.